Hi guys! Good morning! For today's vlog ay sasama ako sa kanila sa pag-rotor. Ayan, kasi magtatanim na sila ng palay kasi malakas ang ulan noong mga nakaraang araw. Kaya naman, sasamahan natin sila. Ihahatid na rin ng kapatid ko yung aking mga pamangkin sa school. Na-top down muna yung sasakyan nila guys. May inaayos kasi na kalsada dito. Hindi basta-bastang makakadaan yung mga tricycle or sasakyan. Dumating na rin yung kapatid ko galing sa bayan. Bumili siya ng kurudo guys na gagamitin natin mamaya sa rotor. Ito naman si Lotlot guys, yung naka-black. Naglalagay lang siya ng asiti sa rotor natin. Tinutulungan din siya ni Roy Roy. Ayan yung naka-white. Nagbubuhat ng semento. Pinatong pala nila ang semento dito sa rotor natin. So basically, ang vlog natin ngayon ay a day in the life as a farmer, no? Dito sa probinsya. Aalamin natin kung paano ba ginagamit ang machine na ito sa palayan, no? Kung magkano ba ang mga kinikita ng operator or labor, no? At kung ilang oras nila matatapos, no? Ang pag-rotor sa isang hektarya ba ang kanilang i-rotor ngayon or kalahating hektarya or 1/4 lang. I think nung pagkarinig ko 1/4 lang yung kanilang i-rotor. So ilang oras yun bago matapos. At susubukan din natin na sumakay nito, no? At kaya natin. Hindi pa kasi ako nakapag-drive guys ever since. Kahit motorsiklo, hindi ako marunong mag-drive. So tuturuan kaya nila ako. Tingnan natin. Meron din pala akong pinaprint dito guys, nakalo na Johannes andyan. Ipapamigay natin ito sa mga magtatrabaho sa farm. Ayan, tara, puntahan natin. O, 'di ba? Pamaskong handog natin ito sa kanila guys ngayong Disyembre. O, ayan, tag-isa sila ni Lotlot at ni Roy Roy. Isuot nyo na yan kaagad ha para hindi kayo mainitan. At hindi lang yan. Mayroon din dapat silang jacket kaya nagpa-print din ako. Isang black at isang green. Dalawa na ang pinaprint ko guys para pag nadumihan yung isa, mayroon silang ipapalit. O, 'di ba? Ito lang ang simpleng kaligayahan guys ng ating mga magsasaka. Magkaroon sila ng mga ganitong pamaskong handog ba. Tuwang-tuwa talaga sila guys nang matanggap nila itong ating pamaskong handog. Ano yan sila? 5 yan sila guys na mga nagtatrabaho sa atin dito, no, sa ating maliit na farm. Oh, maraming salamat sa inyong suporta at pagmamahal kay Johannes andyan. Yung iba dito ay itatago natin ito guys kasi mamaya natin bibigyan yung iba pa na mga nagtatrabaho dito. Maraming salamat sa inyo. Dapat mahalin natin yung mga nagtatrabaho sa atin guys. Kasi kung wala sila, wala rin tayo dito. Malaki kasi ang naitulong nila sa ating kabuhayan. O, 'di ba? Kumikitang kabuhayan. Ayan naman si Tio Duping, yung palagi naming tagaluto dito. Minsan, nire-request namin yan siya, tagaluto. Bibigyan natin siya ng kalo. Alis na kami guys. Nauna na sila Roy Roy at saka si Lotlot. Tapos tingnan natin kung hindi ko lang alam kung gaano kalapad yung kanilang irorotor ngayon, yung kanilang bubuldusin, bubungkagin na palayan, no? At dahil hindi makakapasok guys yung tricycle doon sa bukid, etong top down na lang yung sasakyan natin guys papunta doon. Aba, sasama daw yung aso namin. Bigla na lang siyang umangkas guys. Dito sa top down, aligaga siya. Sabi ng kapatid ko, kung saan daw sila pupunta, palagi daw nakabuntot itong aming aso guys. Ayan, palagi lang siyang umaambak lang yan siya guys dito sa top down. Tapos sumasama-sama lang yan siya. Kalahati lang yung kalsada na ginagamit natin ngayon guys kasi yung kabila is inaayos pa nila. Siguro mga 1 to 2 months pa ito bago matapos. Kaya yung kapatid ko, imbes na tricycle ang dadalhin niya, itong top down na lang muna. Ayan na guys, papasok na tayo sa my farm. Ipapasilip ko na sa inyo guys ang ginagawa nila doon. Nauna na yung rotor guys. Siguro nakapag-start na sila ng mga 30 minutes. At tignan natin kung kaya ba natin na mag-drive ng rotor. Kaya ko kaya guys? Ala,
first time ko kasi itong gagawin eh. Ay, hindi pala. Nakapag-try na pala ako nito nung nakaraan guys, ng rotor. Kaso nga lang, hindi ko kaya. Ang ganda talaga dito sa probinsya guys, no? Napaka maaliwalas, no? Sariwa ang hangin. Alam mo yun, parang wala ka talagang problema dito. Kaya naman, sabi ko kay John, dito na lang muna ako dear. Pero sabi ni John, nako, bumalik ka na dito sa Amerika kasi wala akong kasama magpasko. Malamig daw ang kanyang Pasko guys. Pero tignan ko lang guys ha. Siguro i-rebook ko yung aking flight para may kasama naman si John guys. Oy, sa Pasko kasi kawawa naman din. Napansin niyo yung mga palay guys, nagye-yellow siya. Kulang kasi yan guys sa fertilizer. At yung iba dito guys, ayan yung sa akin, green pa yan siya guys. Kasi nataniman nila yan, tapos biglang umulan, kaya green. Yung iba na nakikita niyo na yellow, after kasi yan guys na matanuman, biglang uminit ng ilang araw at hindi na umulan. Kaya yan ang nangyayari. Pero minsan nadadala naman guys sa paglalagay ng mga abono. Ganito talaga ang struggle ng mga farmer dito sa lugar namin kasi wala kasing irrigation dito sa lugar namin guys. Umaasa lang kami sa tubig ulan. So kapag walang tubig ulan, panigurado pag harvest season, madalas failure talaga ang nangyayari. Sa isang ektarya, kumbaga dapat nasa 70 kasako ang iyong maha-harvest. Minsan 40 na lang, 50 na lang. Kaya dito sa probinsya guys, kapag walang ulan, ay wala. Sorry talaga. Tara, maglalakad na lang tayo. Iiwan lang namin itong top down namin dito. Maglalakad lang tayo guys kasi hindi na makakapasok itong ating top down. Makipot na kasi ang daan kaya lalakarin na lang natin. Kisa din ang iro? Wala ka balong sa pangalan. Guys, comment kayo kung ano ang gusto nyong ipangalan dito sa aming aso. Unknown siya, unknown. Hindi pa nabinyagan. Ilang years old na ito, hindi pa nabinyagan. So pagkatapos natin dito ay magha-harvest naman tayo ng palay. So ganito ang buhay sa probinsya. Pagkatapos natin dito mag-tractor guys, ay pupunta naman tayo doon sa aming isa pang kapitbahay kasi magpapa-harvest naman sila ng palay. No? Ibang makina na naman ang gagamitin natin. Itatry din natin yun mamaya guys. Pero wala akong wala akong confident na itry yung isang makina kasi sobrang laki nun guys. Mas malaki pa dito sa tractor. Ayan, naririnig ko na guys. Naririnig ko na. Ito ang bahay ni Tio Duping. Siya lang mag-isa dito kaya maliit lang bahay niya. Ayan, so ito ang mga pagdadaanan natin. Mahirap yung daan guys kaya iniwan na lang namin yung top down namin doon. Diretso sabog? Wow! Ang galing! Diretso sabog guys! Kanira dahil dito? Pagdating nga namin sa palayan guys, ay eto si Lotlot ay nagmamaneho na siya nitong rotor at yan naman si Uncle Tibor. Siya po ang may-ari ng lupa na ito guys. Nagtatanim na po siya ng palay. Ayan, after marotor itong isang kahon ay nilalagyan niya na kaagad ng palay. Tapos ito naman si John Ray guys ay hinahanda niya na itong ating drone para mas maganda ang kuha no ng ating vlog ngayon. Gagamit tayo ng drone. Mabilis lang naman guys sabog. Sabog ang tawag sa mga Bisaya. Wala pang 5 minutes tapos na agad. Sabi niya Uncle Tibor ay bubuhangan niya daw itong ating palayan no para matanggal yung water bago siya magsabog ulit sa pangalawang kahon. Ayan. So nandito na guys sa pangatlong kahon. Sabi ko, pwede ba akong mag-try
no, na mag-drive nitong rotor. Sabi ni Roy Roy, o sige, tuturuan kita, no? Sumakay ka muna and then maya-maya ay ikaw naman ang pagmanehuin ko dito. Ayan, nakatayo lang muna ako dyan at first, no? At saka nagmamasid muna ako guys kung paano mag-drive, ano yung mga hahawakan, ano yung mga tatapakan, 'di ba? No? Ayan, sasabi ni Roy Roy, ready ka na ba? O ikaw na muna dito sa ikaw na magmaneho. Kaya ayan guys, lumipat na ako sa driver's seat at tignan natin kung kaya ko ba talaga. Kung mapapansin ninyo guys, is pahinto-hinto ako kasi hindi ako marunong guys kung paano paliko, ano yung tatapakan, ano yung mga imanobela. Kaya guys, talagang nahirapan talaga ako. Kaya pagewang-gewang talaga, tingnan ninyo, pagewang-gewang ang rotor. Alam nyo guys, parang nagalit na sa akin yung nagtuturo sa akin. Parang nawala na siya ng pasensya. Ganyan pala talaga guys, no? Kapag hindi ka marunong, parang mawawalan ka talaga ng pasensya sa iyong tinuturuan. Kaya buti na lang, hindi naman yung talaga ako pinagalitan guys. Ako lang yung parang nagalit sa sarili ko guys. Kasi ano ba yan, Johannes? Tanda mo na, hindi ka pa rin marunong nito. Lupigan kasi ng mga manghod. Kaya sabi ko kay Roy Roy, stop the car. Char lang, stop the rotor. Bababa na ako, kayo na lang dito. Ayoko nang magpanggap. Kaya nyo na ito, mag-vlog na lang ako guys. Kaya bumaba na lang ako guys. Uy, kaysa ayoko na mag-alig-alig dito guys. Sila na bahala dito guys. Ang dumi-dumi mo. Oh? Kabit-kabit yun siya sa kuha. Uy, hi. Palangga, kaya na mo ni nga ero. Sumasama talaga ito guys, kahit saan kami pupunta, sumasama talaga. So pagkatapos natin dito guys ay magcha-charge lang ako saglit. Kasi mamaya guys, after namin dito ay pupunta naman kami sa aming isa pang kapitbahay na nag-request sa amin guys na magpa-harvest naman daw sila. So titignan natin kung ilang ektarya ba yung ha-harvestin at kung ilan yung kanilang ma-harvest na palay ngayon.
Hi guys. So pauwi na kami ng bahay. Siguro isang oras na ata sila dito guys. Magtabi-tabi lang tayo pag nakakita tayo ng mga buntod. Sabi ng mga katigulangan, may mga naninirahan daw dyan. So magtabi-tabi lang tayo sa kanila ba. Pagbigay respeto lang sa kanila. So uwi muna kami kasi nalobat yung ilang mga gadgets natin. Magcha-charge lang ako saglit guys. And pagkatapos nito ay magha-harvest na tayo ng palay. Dito. Hi guys, sa araw na ito ay samahan naman natin sila na mag-harvest ng palay. Ayan, may mga cups ako nadala dito, Johannes and John cups. Nandito na rin daw guys yung ilang mga labor ng harvester. So bibigyan natin sila ng cups at saka ng jacket para hindi sila mainitan. Nandito na guys, hinahanda na nila ang harvester. Nakabalik na rin pala guys yung mga nag-rotor. 1/4 lang yung ni-rotor nila guys. Ibig sabihin, ang bayad lang sa kanila guys no is 100 pesos. Kapag isang ektarya yun guys, 400 pesos yung bayad sa operator. Dalawa silang nag-operate kanina dito guys, ba, 'di ba? So tag 50 pesos lang sila guys sa 1/4 na area is 50 pesos lang sa 2 oras no, 'di ba guys? Mahirap talaga maging farmer guys. Kaya maging kayo, marespeto kayo sa mga farmer kasi hindi nyo alam ang kanilang mga pinagdadaanan. Sobrang hirap ng kanilang mga pinagdadaanan, nakakapagod. Tapos yung iba sa kanila ay sapat lang yung kinikita para sa kanilang pamilya. Kaya malaki talaga ang respeto ko sa kanila at saludo talaga ako sa kanila guys. Kaya minsan talaga guys, pinapakapinan ko man yan yung kanilang sweldo no sa ating mga nagtatrabaho dito sa farm no, kasi kawawa din naman guys no. Imagine niyo 2 oras tapos 50 pesos lang. O, 'di ba? Kaya nga maganda talaga pag mayroon silang mga, sinasabihan ko sila na maganda pag mayroon kayong extra income or sideline, no? Para hindi lang kayo umaasa sa isang trabaho lang, o 'di ba? Maganda talaga pag maraming pinagkakakitaan. Ayan, pinapamahagi ko na pala sa kanila guys itong mga natitirang jackets. Ayan, may 2 pa guys na wala dito ngayon, absent sila. So, itira na lang natin yung sa kanila. Ayan, okay. Si Roy, ayan, dumihan na yung kanyang black. Buti may isa pa siyang extra, 'di ba? So, yun yung ipapalit niya ngayon kasi mag-harvest na naman sila. Tignan natin, 1 hektarya daw ang i-harvest nila ngayon. Tignan natin kung ilang kasako ng palay ang maha-harvest. Last time daw kasi was 70 sacks. Ngayong failure season kasi guys, no, walang init masyado, ay walang ulan pala. So, hulaan ninyo kung ilan kasako ang kanilang matubas ngayon. Mag-tricycle lang kami guys, papunta doon sa palayan kasi mainit na guys siguro alas 11 na ito. Galing dito sa bahay siguro nasa 5 to 10 minutes ang biyahiin natin papunta doon sa palayan. At pagdating nga namin guys doon sa bahay ng nagfa-harvest ay pinakain muna kami. Ganito kasi dito guys, libre kasi ang pagkain tsaka merienda kapag may harvest. So ang pagkain nila ngayon ay sinabawang isda na may gulay and of course rice. So kain daw muna sila. Usually after na kasi guys ng harvest sila kakain. Ngayon mag-aalas 12 na kaya kakain muna sila bago sila mag-harvest. At pagkatapos kumain, ay tara na guys, sabak na tayo. Ayan na guys, excited na ako. Sasakay lang tayo ng harvester guys dahil medyo malayo-layo kung lalakarin pa natin. At saka maraming mga pagdadaan ng sagbot, mga tunok-tunok. 'Di ba? Ayaw naman natin na matunok kaya sakay na lang tayo. May mga tanim din pala sila dito guys na mga citrus, mga sunkist, at saka mga pomelo. Okay, so nandito na tayo sa palayan guys. 1 hektarya daw pala ito. Ayan, hinahanda na nila Roy yung sa likod, yung lagayan ng mga palay. So ganito
ang harvester, guys. Wala nang trabaho, wala nang mga manggarab sa panahon ngayon. Dati nung bata pa ako, naalala ko guys, sumasama-sama pa ako kapag ka-harvest season, ng garab me. Wala na gyud gron guys, kasi even mga ulon-ulo, mag-ulon-ulon pa kami niyan dati guys. Alam mo yung ulon-ulon, yun yung mga tira-tira sa mga na treasure na humay. No? Ngayon wala na talaga guys, kasi pulido talaga itong harvester guys. No? Ito ang makabagong paraan ng pag-aani ng palay. So sa isang ektarya na ito guys, ang hati nito, no, ay 10%. So for example, kikita or makaka-harvest sila ngayon ng 80 kasako. 10% nun ay 8 sako, di ba? Yun yung mapupunta sa may-ari ng harvester. Ngayon, 10% doon sa 8 kasako ay mapupunta sa operator. Another 10% naman ay mapupunta sa mga labor, no? So for example, pagpalagay na lang natin na 100 para madali lang siya in mathematics. So for example, sa 100 kasako, ang may-ari ng operator ay magkakaroon ng 10. Okay? Kasako. Ang 10% ng 10 ay 1, 'di ba? Ang isang sako doon mapupunta sa driver o yung operator. At ang isang sako naman ay mapupunta sa mga labor. So kung may 4 na labor, guys, paghahatian nila yung isang sako. Nagets nyo na ba guys? So, bali, ang matitira na lang sa may-ari ng harvester, okay, from bahin niya nga 10 kasako, bawasan ng 2, 8 kasako na lang ang kanyang matitira. 'Di ba? At yun yung ganito ang hatian dito. Ewan ko lang, iba-iba naman sa iba-ibang probinsya, guys eh. So, comment kayo kung may alam kayo na mga ganito, na may mga harvester, comment kayo down below. Kung paano ang inyong hatian dyan sa probinsya ninyo. Siguro nasa 2 oras guys bago nila natapos ito. And unfortunately, nasa 28 kasako lang yung kanilang na-harvest ngayon. Last time that was 70. Ngayon guys, dahil nga sa patuloy na pag-init dito sa amin, madalas mainit ang panahon, kaya 28 lang yung kanilang harvest. Ganyan talaga pag guys, pag farmer ka, minsan talagang suswertehin ka, minsan naman mamalasin ka, kaya this season ay failure sila, pero laban lang. Habang hinihintay ko sila na makabalik guys, ako naman dito ay nagka-transfer ng mga videos from my GoPro to my cellphone, and wala tayong sasayangin na oras guys. Ganito talaga si Johannes and John, no? Kahit saan, walang pinipiling oras, walang pinipiling lugar, no? Kung pwede mag-edit, mag-e-edit yan. At ayan naman si Kuya, hinahakot na niya yung mga sako-sakong palay papunta sa kanilang bahay. At hanggang dito na lang guys yung vlog natin. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa ating A Day in the Life as a Farmer. Ayan, ngayon alam nyo na kung paano magtanim ng palay dito sa probinsya or mag-harvest sa makabagong paraan. Kaya naman, shout out sa ating mga farmers, no? Na patuloy na lumalaban ng patas. Mabuhay po kayo. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin ngayon at nakapulutan ninyo ng aral kahit papano. At sana hindi kayo magsasawa na suportahan si Johannes and John sa mga future vlogs namin. Thank you so much. See you again tomorrow.